Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon ay nandito tayo sa asignaturang Araling Panlipunan upang talakayin ang Aralin 14, Hamon ng Batas Militar. Ang ating layunin para sa ating aralin ay nasusuri ang mga suliranin at hamon sa ilalim ng batas militar. Naiisa-isa ang mga pangyayari na nagbigay daan sa pagtakda ng batas militar. Mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Upang tuligsain ang katiwalian sa pamahalaan sa bansa, sunod-sunod na rally ang idinaos sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Isinigaw at isinulat ng mga rallyista na alisin ang sistemang pagpapahirap sa kabuhayan ng mga Pilipino. Eleksyon noong 1969. Nahalal si Marcos bilang Pangulo. Sumama ang lagay ng ekonomiya ng ating bansa at dumami ang hindi nasiyahan sa pamamalakad ni Pangulong Marcos. Mga demonstrasyon at welga. Naging madalas ang mga pagpupulong, pagrarally at demonstrasyon ng mga estudyante at mga manggagawa. Nauwi sa pagbabatuhan ng mga pulis, rallyista at demonstrador at paninira ng mga sasakyang nakaparada sa lansangan at mga gusali. May mga nasaktan sa pamamaril ng mga pulis. Mga katiwalian. Ang laki ng gastos at katiwalian sa pamahalaan ay nagdulot ng paglaki ng utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Nagsipagwelga ang mga manggagawa sa mga pabrika, pagawaan at iba pang establishmentong pangkalakalan. Ang kalagayan pampulitika. Naging magulo ang kalagayan ng politika sa ating bansa dahil sa pagsibol ng iba't ibang ideolohiya at paniniwala. Nakadagdag pa ang black propaganda sa gulo ng mga mamamayan. Iba't ibang samahan na may iba't ibang simulain ang naitatag sa ating bansa simula pa noong 1963. Iba't ibang samahan na may iba't ibang simulain ang naitatag sa ating bansa simula pa noong 1963 tulad ng Communist Party of the Philippines or CPP, National Democratic Front or NDP, at National People's Army or NPA. Kabataang Makabayan, Lapi ang Manggagawa, malawakang samahan ng mga magsasaka, at Movement for the Advancement of Nationalism at iba pa. Ang Moro National Liberation Front or MNLF, layunin nito ang bumuo ng isang bansang Moro at ihiwalay ang pamamahala nito na sumasaklaw sa mga pulo ng Mindanao, Sulu at Palawan. Ang NPA or National People's Army ay ang kilusang balak pabagsakin ang pamahalaan ng Pilipinas. Maraming pagdukot at pagpatay sa mga pinuno at mga kawani ng pamahalaan ang kinasasangkutan ng NPA. Mga pangyayari bago ideklara ang batas militar. National Union of Students of the Philippines. Hiniling ng mga estudyante at mga guro ang pagkakaroon ng kumbensyon para sa saligang batas.
Naganap noong January 30, 1970 ang isa pang rally ng mga estudyante sa harap ng Kongreso. Tumuloy ang mga rallyista sa Malacanang matapos ang ilang talumpati. May mga naghagis ng Molotov at field boxes at gumamit ang pamahalaan ng truck ng bumbero upang itaboy ang mga rallyista. May mga nagpumilit na pumasok sa palasyo, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya roon at hinagisan ng tear gas. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga rallyista at nagkagulo. Namatay ang 4 sa kanila. Isang rally rin ang idinao sa Plaza Miranda ng mga guro, pare, madre at iba pang profesional na tinawag na Rally ng Bayan. Nagwelga rin ang mga tsuper ng jeep upang ipaabot sa pamahalaan ang kanilang pagtutol sa mga pagtaas ng halaga ng gasolina at halaga ng gamit sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Ang pagdeklara ng batas militar. Noong September 21, 1972, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang proklamasyon bilang 1081 na nagpasailalim sa buong bansa sa batas militar. Ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga radyo at telebisyon. Nagimbal ang mga Pilipino nang mawala ng kuryente ang buong bansa. Isinara ang mga istasyon ng radyo at telebisyon at sinuspinde ang writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus o ang karapatan ng mamamayan laban sa iligal o hindi makatarungang pagpigil o pagkapilit ng walang kasulatan ng utos ng hukuman na naglalahad ng dahilan kung bakit ipinipilit ng isang tao ang isang tao at walang paglilitis ng korte. Pinaguhuli ang mga leader ng mga samahang nagsipagrally, pati na ang mga politikong lumaban o sumalungat sa pamamalakad ni Pangulong Marcos. Sila ay ikinulong ng walang katibayan sa kanilang mga kasalanan. May mga taong dinakip at hindi na nakita o nalaman kung ano ang nangyari sa kanila. Tinatawag silang mga desaparecidos na nangangahulugang nawawala. Mga pinagbatayan ng batas militar. Isang marahas na hakbang ang batas militar na maaaring isinagawa ng pamahalaan upang hadlangan ang mga nagbabantang panganib katulad ng himagsikan, rebelyon, paglusob at hadlangan ang mga nagbabantang mga karahasan. So ang Pangulo ng Pilipinas bilang pinuno ng sandatahang lakas ay binigyan ng karapatan ng ating saligang batas na gamitin sa ganitong kalagayan ang kapangyarihang ito. Ang gamitin ni Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihang magdeklara ng batas militar, marami ang hindi sumang-ayon sa kanya. Isa na rito si Senador Benigno Aquino Jr. Siya ay sumalungat sa batas militar dahil naniniwala siyang ginamit lamang ito ni Pangulong Marcos upang manatili ito sa tungkulin pagkalipas ng taong 1973. Ang batas militar. Sa ilalim ng batas militar, ang bansa ay pinamunuan ng militar. Sinuspinde ang saligang batas ng ikatlong republika at iwinaksi ang pamahalaang sibil. Ang lahat ng opisyal ng pamahalaan, pati na rin ang mga mambabatas at mga nanungkulan ay inalis.
Ang buong bansa ay napasailalim sa kapangyarihan ng militar sa pamumuno ng Pangulo bilang punong commander ng hukbong sandatahan. Ang pagbabago ng pamahalaan. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan upang mabago ang pamahalaan ayon sa kanyang kagustuhan. Tinanggal niya ang ilan sa mga tanggapan at kawanihan. Lumikha siya ng mga bagong tanggapan at pinagsama ang kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo at lumikha ng panibagong batas. Tinagurian, Presidential Decree o pagdedeklara ng mga kalatas ng pag-uutos ng Pangulo. Siya ang mismong nakapangyari o nasunod sa anumang ipinasya ng hukumang militar. Sa madaling sabi, naging diktador si Pangulong Marcos. Ayon kay Pangulong Marcos, idineklara niya ang batas militar dahil walang katahimikan at kaayusan ang bansa noon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang punong commander ng hukbong sandatahan upang mailigtas sa pananakop, rebelyon at insureksyon ang bansa. Ang Kumbensyong Konstitusyonal. Narito ang probisyon sa Saligang Batas noong 1973. Una, mga hangarin ng mga tao at ang pagkakabuo ng isang bagong lipunan na tiyak ang kaunlaran at pangmatagalan ang kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Pangalawa, opisyal na pagpapawalang bisa sa Kongreso. Pangatlo, ang pagbabago ng uri ng pamahalaan mula sa presidential tungo sa pagiging parlamentaryo. At pang-apat, paggamit ng Pangulo sa kanyang kapangyarihang tipunin ang Interim Batasang Pambansa o Interim National Assembly. Ang Saligang Batas ng 1973 ay ipinairal ni Pangulong Marcos noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ang pamahalaang ito ay kinilala bilang ang ika-4 na republika. Ang kapangyarihan bilang Pangulo at punong ministro ang ginamit ni Pangulong Marcos. Pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Naglunsad ang pamahalaan ng mga proyekto tulad ng pabahay para sa mga kawani ng pamahalaan. Nagpagawa rin ito ng mga tirahang tenement sa Tondo at Pandakan sa Maynila at sa Taguig at sa Rizal. Nagtatag rin ng mga pabahay sa ilalim ng Bagong Lipunan Sites and Services o BLIS at pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya, gobyerno o pag-ibig. Ang mga pribadong sektor ay hinikayat na tumulong na magpatayo ng mga subdivision sa Metro Manila. Ang mga squatters o informal settlers ay binigyan ng pabahay sa Sapangpalay, Carmona, Dasmariñas at Tondo Foreshore Area. Nagpatayo ito ng mga pamilihang bayan at kasama sa diwa o kadiwa centers na nagtitinda ng mga pagkain sa mas murang halaga. Nagpatayo ang pamahalaan ng mga puericulture center at higit na makabagong ospital tulad ng Heart Center at National Kidney Institute. Bawat kawani ay sinuguro na makakakuha ng mga serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Medicare program. Mga programang pangkabuhayan.
Ipinatupad ni Pangulong Marcos ang reformang pansakahan, ang Presidential Decree No. 27 na kanyang nilagdaan noong October 21, 1972. Binigyan nito ang mga magsasaka ng pagkakataon na magkaroon ng sariling lupa. Nagpagawa rin ng mga patubig si Pangulong Marcos upang higit na maging masagana ang mga ani at lumawak ang industriya. Isinaayos ang mga pagkukunan ng tubig at enerhiya. Sabinga ang Buklaw Dam, Angat Dam, Kaliraya, Pantabangan at Mana Cristina. Nagpagawa ang pamahalaan ng mga daan at tulay na mag-uugnay sa iba't ibang lalawigan at pulo upang mapadali ang paglilikas ng mga produktong pansakahan at patungong pamilihan. Ang ating bansa ay nakilala sa mundo nang makatuklas ito ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya tulad ng enerhiyang geothermal. Pagpapabuti sa kalagayan ng mga manggagawa. Nagpatayo rin ng mga ahensyang tutulong sa Ministre ng Paggawa upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga manggagawa. Una ay ang Overseas Employment Development Board o Philippine Overseas Employment Administration o POEA ngayon. Number 2, National Seamen's Board Public Employment Office o Public Employment Service Office o PESO na ngayon. Number 3, Bureau of Apprenticeship at National Manpower and Youth Council. Ito ang naging TESDA na ngayon. Pagbabago sa sistema ng edukasyon. Ang Education Act of 1982 ay ipinatupad ni Pangulong Marcos. Isinagawa ang malawakang pagbabago sa sistema ng edukasyon nang ipinalabas ni Pangulong Marcos ang Presidential Decree 6A. Binalangkas nito ang mga layunin at alituntuning dapat sundin para sa 10 taong edukasyon. Layunin nito na mahubog ang mga mag-aaral sa paraang siya ay uunlad para sa kanyang sarili at makatulong sa pag-unlad ng lipunan. Narito ang ilan pang reforma sa edukasyon sa ilalim ng Batas Militar. Una, pagbibigay diin sa layunin ng bagong lipunan sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pangalawa, pagbibigay diin sa pag-aaral ng 3 R's, reading, writing, at arithmetic o pagbasa, pagsulat, at pagkwenta. Tinawag din itong Back to the Basic Program. Pagsasakatuparan ng bilingual policy o ang paggamit ng 2 wika sa pagtuturo. English sa asignatura na tulad ng English, Science, Mathematics, at Filipino naman sa lahat ng iba pang asignatura. Pang-apat, pagkakaroon ng eksamen bago pumasok sa kolehiyo upang matiyak ang kahandaan ng mga mag-aaral. Ito ay tinatawag ding National College Entrance Examination o NCEE. Panglima, pagtulong ng mga kabataang mag-aaral sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng YCAP o ang Youth Civic Action Program, kung saan sila ang tinuruang maglingkod sa pamamagitan ng paglilinis, pagtatanim at pagpapaganda ng kapaligiran. Pang-anim, pagbibigay diin sa paglinang ng kasanayang vocational at technical. Reformang kultural. Inilunsad noong panahon ng Batas Militar ang maraming programang pangkultura. Isa na rito ang programang Bagong Anyo. Ipinagawa ang mga lumang museo at pambansang parke sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ipinatayo ang Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater, Philippine Trade Center, Philippine International Convention Center or PICC at Film Center. Mga reaksyon at aral sa panahon ng batas militar. Dahil sa takot, madaling napatahimik at naitikom ang bibig ng mga mamamayan. Nanumbalik sa normal ang pamumuhay sa iba't ibang dako ng bansa. Maliban sa ilang lugar tulad ng Cagayan Valley, Samar at Mindanao, ang mga nagraraling estudyante ay napatigil din. Nagkaroon ng curfew tuwing gabi at nagronda ang mga militar sa mga kalye. Hinuli ang mga nasa labas pa ng tahanan kung nakalipas na ang ika-12 ng hating gabi hanggang ika-5 ng umaga. Natigil ang mga pag-aalsa ng mga manggagawa. Nawala ang paglaban-laban ng mga iba't ibang grupo at nabawasan ang mga krimen. Mga mag-aaral, para sa inyong gawain, sagutan ang alalahanin at unawain titik E at F sa pahina 286. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway manutunan kayo sa ating aralin ngayon. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming salamat at paalam.